Malayo pa pero malayo na. Sa ilang taong pagtitiis ay napalitan na ito ng kasiyahan. Tara mga mare, samahan nyo kaming bisitahin ng aming dream farmhouse. For today's ganap mga mare ay pupuntahan namin yung pinapagawa naming farmhouse. Sobrang lapit nga lang nito sa highway kaya dito pa lang sa daan natatanaw na namin agad yung aming farmhouse. By the way mga mare, itong farmhouse namin is nasa gitna talaga siya ng mga palayan. Kaya eto mga mare, nagsuot ako ng boots kasi hindi po ako sanay tumawid sa palayan. Pero sinasanay ko na yung sarili ko mga mare na tumawid sa palayan kasi dito na kami balang araw titira. Hanggang ngayon mga mare, hindi pa rin ako makapaniwala na makakapagpatayo kami ng pangalawa naming bahay. At dito talaga namin pinapangarap na makakapagpatayo kami ng pangalawa naming bahay. Yun bang may magandang tanawin, makakalanghap ka ng preskong hangin, malayo sa gulo at ingay. Ang sarap-sarap kayong mamuhay sa probinsya mga mare. Napakapayapa, presko ang hangin, tahimik, at sagana sa yaman ng kalikasan. At yun talaga yung pinapangarap naming mag-asawa. Yung simpleng buhay lang. At ayan na nga mga mare, nakarating na kami sa lupa na tinitirikan ng aming farmhouse. Yung sukat pala ng lupa na nasa gitna ng mga palayan mga mare, in which yun yung tinitirikan ng aming farmhouse, ay nasa 2,000 square meters. Tapos ang sukat naman ng palayan na nabili namin ay 1.2 hectares. Ito din kasi talaga yung pinapangarap namin noon pa mga mare, yung magkaroon kami ng malawak na bakuran. Plano kasi talaga naming mag-asawa na magtanim ng flower and vegetable garden. Tapos meron ding fish pan at mag-aalaga din kami ng mga hayop. Pangarap lang talaga naming magkaroon ng simpleng buhay. At ayan na nga mga mare yung update ng aming farmhouse. Napatayo na, nalagyan na ng bubong at halige. By the way mga mare, 4 na buwan na pala namin itong pinapatrabaho. At tingnan nyo naman dito mga mare, mas lalong gumanda nung nalagyan na ng terrace. Shoutout nga pala sa contractor namin na si Sir Richard Italia. Busy talaga siya dito sa paggawa ng halige sa terrace namin. Alam niyo mga mare, ako talaga yung nag-request na ganito yung maging haligi ng terrace namin. Ang ganda lang kasi talagang tingnan, parang aesthetic. Charot. At dito nga mga mare ay umakyat na kami sa aming bahay. Ang tawag na ba sa amin nito mga mare ay akyat bahay? Ganito pala kalaki yung loob ng bahay namin mga mare. Ano ba naman kasi mga mare, yung unang bahay namin is napakaliit lang. Nasa 50 square meters lang. Kaya ngayon sa pangalawang bahay namin, naisipan namin na palakihin na. At tingnan nyo naman mga mare kung gaano kadami yung bintana na pinalagay ng asawa ko. Halos kada corner may 3 bintana. Gusto niya raw kasi na kahit saang sulok siya ng bahay magpunta ay meron siyang matatanaw na magandang tanawin aside sa akin. Charot. At isa talaga sa mga nagustuhan kong sulok ng bahay dito is yung terrace. Paano ba naman kasi mga mare, ngayon pa lang nai-imagine ko na pagkagising namin, dito kami magtatambay at magkakape. Naiisip niyo rin ba yung mga ganun mga mare? At ito pala yung update sa sahig namin mga mare. Ayan, nalagyan na ng sahig dito sa loob. Kahoy talaga yung ginamit namin para sa sahig mga mare kasi gusto namin ng homey and cozy vibe lang. Ito naman mga mare yung update sa CR namin. So dito ay itinuturo ng asawa ko kung saan ilalagay yung lavatory, yung toilet bowl, at saka yung shower. At katabi naman ng CR namin dito mga mare ay yung exit door or back door. Sa mga oras na to mga mare ay dinidiscuss namin sa aming contractor kung gaano kalaki at kung ano yung magiging posisyon ng hagdan namin patungo sa taas. At ganito pala mga mare yung magiging posisyon ng hagdan namin patungo sa taas. Yung hindi ba diretso straight. At dito pala mga mare ay tinatapos pa nila yung sahig sa likod ng bahay namin. At meron ding dalawa ditong nagpi-planer ng mga kahoy para mas mapabilis yung trabaho nila. At dito naman ay ginagawa nila yung halige para sa terrace. At habang may gumagawa ng halige, at eto naman meron ding tagalagay ng halige. At tingnan nyo naman dito yung mga bintana mga mare, para talaga siyang paintings. Ngayon pa lang talaga mga mare, nai-imagine ko na habang kumakain kami ay natatanaw namin itong magandang tanawin. Eto nga ako mga mare, nagpa-practice ng dumungaw sa bintana namin. Nai-imagine ko talaga dito mga mare yung mga sa sinaunang panahon na kapag merong mga harana ay dudungaw ka sa mga bintanang ito. Charot. Sa mga oras na ito mga mare ay busy pa talaga sila sa paggawa ng haligi ng terrace namin. At dito rin mga mare, umakyat na sa taas yung contractor kasama yung asawa ko para instruction na kung ano yung gagawin sa taas. Pero hindi ako pwedeng sumama dito sa taas mga mare kasi wala pang sahig, baka ako daw ay mahulog. By the way mga mare, dyan pala sa taas kami hihiga ng asawa ko. Sobrang laki talaga ng magiging higaan namin sa taas kasi magiging whole room lang talaga siya. Yung pang parang magiging condo style lang siya, kompleto na lahat. Yung meron ng higaan, may CR, may kitchen area, may dining area, may living area,
na exclusive lamang para sa aming dalawa. At dito naman sa likod ng bahay namin mga mare, pinaplano naming magpagawa ng maliit na dirty kitchen. So dito mga mare, itinuro namin kay kuya kung saan magsisimula yung dirty kitchen namin. So dito pala namin planong ipatayo yung dirty kitchen namin. Gagawin lang namin siyang maliit na bahay kubo mga mare. Yun bang pwedeng paglutuan namin at pwede ring tambayan. After naming magbigay ng instructions mga mare, ay nagbigay na rin kami ng pangsweldo. At dito mga mare, binigyan na rin namin ng pang-snack yung mga trabahante namin. So ayan mga mare, sobrang excited na talaga kaming matapos yung dream house namin. Sobrang nagpapasalamat talaga kami sa Panginoon mga mare na unti-unti na naming natutupad yung mga pangarap naming mag-asawa. Alam kong malayo pa kami, niwala pa sa kalahati sa iba. At alam kong yung iba, hindi pa alam kung saan yung pupuntahan nila. Pero alam nyo, naalala ko rin yung mga panahon na pasuko na kami na hindi mo inaakalang uusad ka pa. Kaya ngayon, maliit man o malaki ang meron ka, tandaan mo na yung mga bagay na pinagdadasal mo lang noon, kahit nag-aalinlangan ka noon kung masasagot ba yung mga dasal mo, kung maaabot mo ba talaga yung mga pinapangarap mo. Pero ngayon, tingnan mo, nasa harapan mo na pala. Yung kahit sa dami ng pinagdaanan mo, sa awa ng Diyos, malayo pa, pero malayo na.